Hello, good morning. Welcome back to my channel. Nandito naman tayo ngayon. Mayroon naman tayong tips na ibibigay sa inyo. Kapag walang pinagkaabalahan iyong mga asawa, mga kaibigan, kung pwede, mag-alaga kayo ng baboy. Ito ang ginagawa sa aking asawa dito sa amin. Kapag marunong kayo sa technique, mga kaibigan, mas malaki ang kita dito. Sabi nila ang baboy, alkansi siya. Pero sa akin, mga kaibigan, hindi to alkansi. Kasi mayroon akong ginagawa ng mga teknik, mas madali itong lumalaki. Isa sa mga tips, mga kaibigan, ituro ko sa inyo. Kapag mainit ang iyong baboy, mga kaibigan, doon sa loob, mahina itong lumaki. Kailangan hindi masyadong mainit doon sa loob. Ito ang aking paraan, mga kaibigan. Kapag nandyan kayo sa probinsya, ito lang ang gagawin ninyo. Dito sa akin, mga kaibigan, pinapatungan ko lang ito ng dahon ng niyog, mga kaibigan. Parang kisame ito doon sa ilalim. Hindi na yun umiinit doon sa loob. Shout out nga pala kay Janril Motovlog, kay aking kaibigan at classmate din. Sana magkabisita kayo sa channel niya. Huwag nating hayaan, mga kaibigan, sa loob mainit. Humihingal ang ating baboy at mabagal lumaki. Kahit maraming puno dito ng niyog, mga kaibigan, nilagyan pa rin natin ng dahon ng niyog. Parang hindi masyadong mainit doon sa ilalim. Ang isa pa sa ating mga tips, mga kaibigan, ito, papakita ko sa inyo. Ito, mga kaibigan, isa sa mga ginagawa namin dito sa amin, aking isishare sa inyo. Kapag mag-alaga tayo ng baboy, mga kaibigan, kailangan lagyan natin ng kulambo. Maraming insekto, mga kaibigan, hindi natin maiwasan, lalo na sa lamok at saka langaw. Disturbo siya sa mga kaibigan sa papahinga ng ating baboy. Kasi kung walang pahinga ating baboy, mga kaibigan, ang ating alagang baboy, mahina siyang lumaki. Hindi siya umaabot ng 90 kilos sa loob ng 3 at kalahating buwan. Kapag mayroon kayong baboy, umaabot ng 3 at kalahating buwan, tumitimbang ng 90 kilos, mas malaki-laki ang kita natin ngayon. Kasi ang pagkain na ating magastos, mga kaibigan, sa isang baboy, 5,500 to 6,000, mga kaibigan. I-plus natin ang pagbili natin ng biik, 2,500, 8,500 lang lahat, mga kaibigan, ang ating gastos sa ating inalagang baboy. Sa ngayon, dito sa amin, mga kaibigan, mahal ang baboy ngayon, 200 pesos per kilo, mga kaibigan. Ito, kung ating makukompute, mas malaki-laki na ang kita natin dito, mga kaibigan, kapag susundin niyo ang aking mga tips. Ito ang purpose natin, mga kaibigan, dito sa ating ginagawang kulambo. Ang purpose natin, mga kaibigan, dito para mapakuan natin sa ating kulambo. Kasi kapag wala tayo dito, mga kaibigan, papakuan, mahirap tayo maglagay ng kulambo. Shout out kay Carlo Claverio, ang ating bagong kaibigan dyan. Ito na, mga kaibigan, tapos na tayo naglagay ng kulambo dito. At saka dito, mga kaibigan, sa lalagyan ng tubig, pag-inom ng ating mga alagang baboy, ito, tuturuan ko kayo kung paano natin to ginawa kapag wala pa kayong alam dito. At saka dito sa loob, mga kaibigan, ituturo ko sa inyo kung paano to natin ginagawa, mga kaibigan. At saka ang sukat dito, ating ipakita sa inyo. Tara, tingnan natin. Ito, mga kaibigan, hindi natin nilagyan ng bakal nito. Kadalasan, kaya iba, mga kaibigan, nilagyan ng bakal dito para horizontal doon sa ating sukalo. Ito, kasi hindi ko na nilagyan, magaan lang to, half na lang to. Kapag half ng bahay yung ginagawa, gaya nito, kulungan ng baboy, hindi na kailangan. O, nasa sa inyo na yun, kung lagyan niyo o hindi. Kasi para sa akin, magaan lang ang binubuhat ito. Wala naman itong binubuhat na mabigat.
hindi na kailangan lalagyan pa natin. Sukalo lang to. Siguraduhin lang nyo mga kaibigan, ganito kabasa ang sukalo ng ating ilalagay dito. Parang matibay ang yung mga sukalo. At sa vlogger din nga si Rodel Apolinario, sana makabisita kayo sa channel niya. Pati na din kay Miguel Palilio from Cotabato City. Shout out dyan kaibigan. Ito mga kaibigan, parang puting natin to. Puste. Maliit lang yan kaibigan kasi hindi magbibigat ang binubat ito. So mga kaibigan, kapag magawa kayo ng bahay, kailangan ang horizontal na ating ilalagay mga kaibigan, walang putol gaya nito, naka-L siya. Kahit hindi na malaki ang poste natin ilalagay dito, kapag naka-L ang horizontal natin, lalo na kapag 10 mm na bakal ang gamit natin mga kaibigan, hindi na ito basta-basta magigiba. Kadalasan kasi mga kaibigan, lalo na baguhan pa, kanilang puputulin dito at saka idudugtong. Ito, kulungan lang to sa baboy. Kita ko lang sa inyo. Ito, kapag magawa kayo ng bahay, ano lang kung half lang, hindi na kailangan malaki poste doon. Kahit nga full pile, hindi half. Ito, nakita na yan noon ang ginagawa nating guide sa ating piling. Baka hindi kayo maniwala na totoo yun ang aking ginademo. Mga kaibigan, kapag magbubuhos kayo na sa inyong hollow block, kapag magpapile kayo, kapag hindi ganito kabasa ang ibubuhos nyo, siguro na kung hindi masyadong matibay ang iyong pile na hollow block. Maraming nagtatanong sa akin sa paggawa natin ng beam doon sa itaas, hindi nila mapakuan. Kapag hindi ganito kabasa, mahirapan kayo magpako. Hindi masyadong kumapit ang pako nyo pag papako nyo sa iyong mga hollow block kapag maggawa na kayo ng beam. Ito, tingnan nyo, magbubuhos tayo. Huwag kami yung papayag, lalo na sa mga may-ari ng bahay o kayong bago pang nag-umpisa na magpapile ng hollow blocks. Pwede man kayong magbuhos na hindi ganito ka basa inyong binubuhos. I-try nyo lang kung saan ang mas matibay. Ito mga kaibigan, tested ko na to. Ito ang aking kadalasang ginawa kapag magpapile ako ng hollow blocks. Sabi doon sa nagko-comment, hindi ko na natin ginamitan ng vibrator. Hindi naman ganun. Kasi mayaman kayong maggagawa ng bahay nga magdadala pa kayo ng vibrator. Ito lang kabasa ang binubuhos ko doon. Kung tiningnan nyo, ganito lang. Lalo na kapag masyadong mainit, kapag papile kayo, along dry yung hollow block, doon hindi masyadong matibay yung ginagawa. Mayroon tayong ilalagay dito. Maglalagay ako dito ng patungan ng gripo sa aking baboy. Ito lang ang gawin nyo. Lalagyan natin ng horizontal. Mga kaibigan, support ito. Magawa tayo dito parang kanupi. Lalagyan natin ng tubig para sa ating baboy mga kaibigan. Ito, kakita ko sa inyo. Kasi mayroon akong doong ginawang second floor na lalagyan ng parang lababo doon sa aking bahay. Kasi ganito ang aking pagkagawa. Baka gusto kayong magawa dito, pwede nyo itong gayahin. So, sinasabi ko ito mga kaibigan, doon lang sa wala pang alam. Kasi kung alam nyo na, pwede namang hindi kayo manood dito. Tinuturuan ko lang ito mga kaibigan, dito lang sa wala pang alam. So mga kaibigan, ipakita ko lang sa inyo ang aking style kapag ako ay magpatayo na poste. Dibulan ko dito mga kaibigan, at saka dito ako magsusukat parang ganito. Ito mga kaibigan, mag-assemble tayo diretso ng poste. Ito sinusukat ko na lang po dito.
Parang pagkatapos nito, nakahulog na to mga kaibigan. Shout out din dyan kang Maricoy Bitsay TV. Sana makasupport din kayo sa kanya. Kapag ganito lang kaikli mga kaibigan, ang poste ng ating gagawin, hindi na kailangan nga dito pa tayo magninibil sa itaas. Diretso lang to dito mga kaibigan. Dito sa kabila mga kaibigan. Dito lang. Diretso na tayo dito. At saka kay Ryan Ramos, ang ating bagong kaibigan dyan sa Baguio City. Ayo din dyan, Julius Tubaga. Shout out din sa inyo from Cavite. Mga kaibigan, tapos na tayong mag-tile. Maglagay tayo ng horizontal na kahoy dito. Mayroon tayong purpose dito. Ito mga kaibigan, ito, mayroong mga pako dito. Dito natin ito ilagay mga kaibigan. So mga kaibigan, mayroon tayong spike ilagay dito. Dito mga kaibigan, parang tumibay ito mga kaibigan. Nilagyan natin ng pako dito para hindi ito makagalaw. Kahit na magawa kayo ng half na bahay, ganito lang inyong gagawin. Mas matibay na ito mga kaibigan. Kita naman nyo, mayroong mga pako dito. At saka nakaplaster tayo dito. Ganito lang kasimple mga kaibigan ating ginagawa. Iwas hassle ito mga kaibigan. Ito ang ating nivel mga kaibigan. Ito, mayroon naman tayong nivel dito at saka dito sa kabila. Dito mayroon na tayo dito. Dito mga kaibigan, ang ating offset, dito tayo magni-nivel. Kapag di pa nyo alam, lalo nagbaguhan pa kayo, dito ito ang ating nivel. Mag-down lang tayo dito mga kaibigan kung anong gusto nating down. Andito sa akin 60 cm to mga kaibigan. Mag-down lang tayo dito 60 cm. Pero andito mga kaibigan, kasi bahada tong ating flooring, kasi kulungan to ng baboy. Ang ating down dito mga kaibigan 70 cm. Mas baba siya ng 10 cm dito. Parang ang tubig mga kaibigan dito mag-drain. Andito mga kaibigan, baba ito ng konti, 64 cm to mga kaibigan. Kapag flooring naman sa bahay, kung sa sala or sa kitchen nyo mga kaibigan, kung ano ang offset dito mga kaibigan, para pantay ito ang down mga kaibigan. Kung 60 lahat, ito mga kaibigan, magkaiba to kasi mag-drain naman tayo dito ng tubig sa pagwawashing ng paalaga nating baboy. Kaibigan, mag-flooring lang tayo ngayon. Taglit ko lang tuturo sa inyo, lalo na sa mga baguhan, wala pang alam kung anong gagawin, lalo na sa mga probinsya. Baka maisipan nyo mag-alaga ng baboy mga kaibigan. Kung gusto nyo gayahin ang ginagawa ko, 5 cm lang ito mga kaibigan ang kapal sa ating flooring kasi hindi ganito mabigat ang kaga dito mga kaibigan. Tulungan lang ito ng baboy. Sa lahat ng taga Masbate, shout out dyan, lalo na kay Joseph Barido. Salamat sa inyong panonood. Ito mga kaibigan, tingnan nyo ang mga alaga ko dito. Hindi maraming pumapasok dito na mga itikto. 75 days pa ito mga kaibigan. Asaka dito sa kabila 1 month pa to. Maliit lang to pagbili namin. Ito ang aking paraan kapag mag-alaga tayo ng baboy. Mag-alaga kami ng inahin dito sa kabila. Ita-transfer namin. Ang purpose namin dito mga kaibigan, itong kulungan na to, ang kasyalan nito mga tatlong baboy lang. Mas masikip kapag apat sila. Ito ang dahilan
Ito transfer namin doon sa kabila. So mga kaibigan, dinirasta namin ang dumi ng aming alagang baboy. Parang iwas tayo sa baho mga kaibigan doon sa aming kapitbahay. Dito, nilalagay namin ang sako mga kaibigan. Ito, ang dumi ng aming alagang baboy. Ito mga kaibigan. Pagkatapos nito mga kaibigan, pagdating ng ilang buwan, so gagawin namin fertilizer sa aming pananim mga kaibigan. Magtatanim kami ng gulay. Ito, pagpataba mga kaibigan. Pagtatanim kami mga kaibigan, dito namin nilalagay gulong mga kaibigan ang aming pananim. Para hindi na siya mawala. Lagi lupa mga kaibigan at saka dumi ng hayop, dumi ng lagang baboy. Kita namin sa inyo sa sunod aming mga vlog. Ang aming pananim ng kaibigan, lagyan ng dumi ng baboy. Dito mga kaibigan, ipakita ko sa inyo. Nagbukay ako dito mga kaibigan. Ito mga kaibigan, dito ang septic namin. Matagal itong mapuno kasi ang hindi madalas pagwalis, dito namin i-drain mga kaibigan. Para hindi mo baho sa aming paligid at di inreklamo sa aming kapitbahay. Ito, tatakpan natin ito mga kaibigan. Tatakpan natin. At lalagyan natin ito. Ito mga kaibigan. Lalagyan natin ha. Shout out din sa iyo, Prince Shabby Papitan at sa lahat ng taga Sambales. Ito mga kaibigan, automatic na lalagyan natin ng pintuan. Kasi kapag magawa pa tayo ng bisagra dito, magpa-wheeling pa tayo mga kaibigan, matagal na mga kaibigan at magastos na. Kapag nandyan kayo nakatira sa mga probinsya, kung mayroon man tayo, mayroon ba yung sobra na kinakat na mga kukulamber ba mga kaibigan, parang ganito lang ating ginagawa mga kaibigan. Ito automatic lang to. Ito ang pintuan natin ginagawa. Ito lang kasimple. Ito mga slab na to. Madali lang yung tatrabaho yan. Ganyan lang. Ito mga kaibigan, lalagay na tayo dito ng patungan ng kanilang tubig. Kapag magdudugtong tayo mga kaibigan dito sa hose, kailangan mga kaibigan ating lagyan nating groove ng kunti para malakas kumapit ang ating solvent ilalagay. Saka ito, pagkatapos idudugtong natin mga kaibigan. Hindi natin bibitawan kaagad mga kaibigan kasi atras siya kapag malagyan ng solvent. Ito lang kaibigan ang ating gagawin para hindi tumatagas ang tubig mga kaibigan. Kailangan idiin natin maigi mga kaibigan para hindi to atras. Ito ang ating mga ginawa mga kaibigan, patubigan ng ating alagang baboy.
ito lang, ganyan lang talaga mga kaibigan. Adjust to. Kapag hindi pa siya masyadong malaki mga kaibigan, dito lang natin ilalagay. Ganyan lang. At saka dito sa kabila. Ganyan lang. Mas madali lang siyang ilagay mga kaibigan. Kapag wala kayong bakal mga kaibigan or tubo, pwede namang kahoy ilalagay nyo doon. Parang tipid sa gasto mga kaibigan. Parang makagawa kayo ng pintuan. Gaya nito. Hindi na tayo magwi-welding. Automatic lang to. Kapag magwi-welding pa kayo, magpagawa kayo ng pintuan, malaki ng gastos natin. Lalo na kung malayo kayo sa paggawaan ng pintuan ng bakal. Ang sukat natin dito mga kaibigan, 6x6 feet. Dito, 6x6. At saka dito, mga kaibigan, kasya to sa tatlong baboy mga kaibigan. Kapag marami ating inilagay yung alagang baboy diyan mga kaibigan, masikip siya kapag malaki-laki na. Pwede lang siya kung maliit pa. Kapag ganito na kalaki mga kaibigan, hindi na siya pwede kasi kadalasan mga kaibigan masikip at hindi makapahinga ng husto. Ang height natin dito mga kaibigan, sinasadya natin to 90 cm to mga kaibigan, kasi kapag mababa lang ngat-ngatin nila ang ating kulambo mga kaibigan na inilalagay. Ito na mga kaibigan ang aking tips sa inyo. Ito na ang buong video ko sa pag-alaga ng baboy. Sana may natutunan kayo dito mga kaibigan. Comment down below at paki-like naman mga kaibigan parang ating malaman kung mayroon kayong nagustuhan sa ating mga video. See you on my next vlog mga kaibigan. Thank you.